Ayan na, mga kababayan, nakakita na po nakatapat si Auntie Claring. Hindi na po nakapagpigil si Congressman Leandro Leviste, mga kababayan, sa pagiging fake news queen ni Auntie Claring. Nagsampa na po ng kaso si Congressman Leandro Leviste, mga kababayan, laban kay Auntie Claring. O ito po ang video, panoorin po natin, napakalaki po ng danyos na babayaran ni Auntie Claring, mga kababayan. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kagagawa ng fake news nitong si Auntie Claring sa wakas. Nakakita rin ng katapat at meron ding pumatol sa kabaliwan ni Auntie Claring, mga kababayan. Mahaba-haba ho itong video na ito. Panoorin po natin. Sinungkit ko po ito, mga kababayan, mismo sa social media account o Facebook page ni Congressman Leandro Leviste. Panoorin po natin. Pero bago ko po simulan, magkikisuyo po muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At huwag niyo rin po kalimutan, paki-like at paki-share po nitong ating video para malaman ng ating mga kababayan ang ganap sa ating bayan, lalo-lalo na kay Clarisang Palengkera. O eto na, panoorin na po natin. Susok ba? Parang ko nakaupo yung mic. Tayo po ay may pagkakataon ng pagkakataon para sa kalatian. Saan na tayo ay narito ngayon sa Malaya Regional Fire Board para mag-file ng kaso laban kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang liable statements tungkol sa aking solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko rin pong nais na masaktan si Yusek Claire Castro, ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil naka-ilang vlog na po siya tungkol sa akin at ayon po sa advice ng aking lawyer, maraming salamat po kay Atty. Topacio sa kanyang guidance. Napakarami pong grounds po of Atty. Topacio. Papanuhin namin pa po ang iba pang mga legal na hakbang in response to all of these libel statements. Pero ang pangunahing pakay ko po ay depensahan ang aking pangalan at gusto ko pong linawin. Ito po ay under the civil code na ang principle po nito, kung ikaw ay may ginawang isang bagay na naka-injure ng isang tao, ng kapwa-tao mo, you are liable to pay for damages. Hindi po nais ipakulong si Yusek Claire Castro, ngunit gusto namin siyang panagutin. Unang-una, sapagkat may ginawa siya mali para sa aming opinion, at pangalawa, to vindicate yung good name and reputation of my client na expression. Yes, but that is not absolute. Ito po ay hindi lamang exercise ng freedom of expression ng isang journalist o isang pangkaraniwang mamamayan. This is a targeted attack against Congressman Leviste for being a critic of the government. Kitang-kita po natin yung pattern. Inumpisahan po ni Ombudsman Boyeng Remulla, na alam po naman natin na utang niya ang kanyang pagiging ombudsman sa pagmimilipit at pagbabraso ng Malacanang. Nilabas yung maling issue na binenta daw yung prangkisa. At sinundan niya ito bilang spokesman ng Presidente. This is a directed and targeted attack to destroy the reputation of a legitimate government critic na nakakasakit na ang kanyang mga expose laban sa Pangulo in the exercise of his duties as an elected public official at membro ng legislatura, na ang role po, ang primary role ng legislatura in making laws is to safeguard public funds. Ginagampanan lamang po ni Congressman Leviste ang kanyang role to safeguard public funds sa pagmurakot dahil po dyan siya ay siniraan. Hindi na po exercise yan ng freedom of expression. That is the malicious attack. Para makapagpaano kayo. So, gusto ko lang pong linawin na we'll have more time. Yes, Pero ang nais ko lang pong linawin ay nothing personal against anyone in government. Ayaw ko pong masaktan si Yusek Claire Castro at hindi ko po din kaaway ang administrasyon. Sila po ay nagpahayag tungkol sa akin, kaya ngayon po ako po ay sumasagot. At kaya po hindi namin yung araw sinasampahan kay Yusek Claire Castro ang isang criminal case dahil sa tingin ko mananalo tayo, pero maaawa naman po ako kay Yusek Claire Castro kung siya po ay kaagad makulong. Sa tingin ko po, ang ating unang hakbang ay isang civil case. At ito po ay for 110 million pesos in damages na sa tingin natin po, we will win po this case. Maraming salamat. Thank you. Estimate po na estimate. Estimate. So, ang personal capacity. Tikitan lang, sir.
Nako po, 110 million pesos ang babayaran ni Ate Claire, mga kababayan, sa bagay. Marami naman siyang pera, meron naman siyang amo na handang magbayad ng danyos niya kay Congressman Libiste, mga kababayan. Mapera amo niya eh. Ang laki ng confidential fund niya at saka insertion, no? 100 billion, di umano, ayon kay Saldico. Siguro naman, narinig niyo na po, mga kababayan, lahat ng mga tinuran ni Congressman Libiste kasama ng kanyang abogado na si Atty. Topacio, hindi ko na po uulitin. So mga asar na lang po tayo ngayon kay Auntie Claring. Mga asar na lang po tayo. Ipapaalala po natin sa kanya, mga kababayan, lahat ng mga kalukuhan niyang ginawa. Auntie Claring, congrats, nakahanap ka rin ng katapat. Hindi ka pinatulan ng mga DDS. Kasi karamihan ng mga DDS, hindi mapagpatol sa isang abogadang palingkera ang bunganga. Hindi pumapatol. Si Congressman Libiste, hindi naman yan DDS. Oo, sabihin natin nanggaling siya sa pangangalaga ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pero hindi niya naman sinasabing, ako DDS ako. Walang ganon. Kaisa lang natin siya, mga kababayan, sa pakikipaglaban dito sa napakalalang korupsyon po na nangyayari sa ating bansa. Kaya natin siya ngayon nagugustuhan at sinusuportahan. No? Pero ang pinakamasaya nang nangyari sa araw na ito, mga kababayan, ang marinig natin mula mismo sa nagsampa ng kaso na si Claring ay makukulong na. Naaawa daw po si Atty. Libiste kay Claring. Naaawa naman po ako kay Claire Castro na kaagad makukulong siya. Ipakulong nyo na. Congressman Libiste, ipakulong mo na yung babae na yan. Masyado nang marami na sagasaan dahil sa pagtatanggol niya sa amo niyang bangag. Napakarami niya ng sinaktan, ginawa ng kwento, hindi lang siya pinatulan. Mabuti pa nga kayo, Congressman Libiste, pinatulan mo itong palingkerang babaeng ito. Ituloy mo pa kapag meron ka pang nakita na mga grounds na maaaring isampa o sampahan pa ulit siya ng panibagong kaso, gawin nyo po, Congressman Libiste. Sagarin nyo. O sa mga tao na mga nasaktan ni Auntie Claring, kung palagay ninyo ay karapat-dapat siyang sampahan ng kaso, samahan nyo na si Congressman Libiste. Samahan nyo po. Pagtulungan nyo yung litseng palingkerang babae na yan para mabawas-bawasan naman ang mga bangag sa administrasyong bangag, mga kababayan. Okay. O ito pa isang balita. Isang tabi na po natin yan. Mamaya-mayang kaunti. Papanood ko po sa inyo, mga kababayan. Isa pang video. Patungkol pa rin po dito sa pagsasampangan ng kaso ni Congressman Libiste kay Auntie Claring. O dito muna tayo, mga kababayan, sa mga sinabi ni Tito Soto, mga kababayan, patungkol pa rin po ito sa nalalapit na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. O ito po. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, naglabas siya ng 12 na subpoena ad testificandum kaugnay ng sinagawang investigasyon sa Senado. Kabilang sa ipapatawag sina, ito po, pansinin niyo, mga kababayan. Ewan ko na lang pag hindi kayo napikon dito. Leche talaga tong si Tuta Soto. Napapaghalata talaga na tuta Sina Carlin Yap Villa Engineer, Carlin Yap Villa, ayan. Engineer Gerard Panakan, Engineer RJ Dumasig, Orly Gotesa, Maynard Ngo, John Paul Estrada, Mark Texay, Saldico, Mario Lipana, Trivri Olivar, Gerard Opelencia at dating DPWH Manuel Bunuan. Naglabas din ng subpoena duces tecum ang Senado para sa mga dokumento ng Department of Public Works and Highways na naka-address kay Secretary Vince Dizon. Mga kababayan, wala pong subpoenang ipinidala si Tito Soto, mga kababayan, para kay Martin Romualdez. Ano ho sa palagay ninyo? Bakit wala si Martin Romualdez sa listahan? Senator Tuta Soto. Totoo ba talagang Soto? Tuta ka? Ni Romualdez? Totoo ba talaga? Tito Soto, totoo bang tuta ka ni Martin Romualdez? Si Gutesa lang. Si Saldico, ang mga naririto. Dapat pasumpinahan nyo rin po si Martin Romualdez para magkaharap itong dating dalawang magkaibigan na si Saldico at si Martin Romualdez. Mag-corroborate malamang itong sinasabi o sasabihin pa lang ni Saldico at saka ni Gutesa laban kay Martin Romualdez. Bakit ayaw nyo pong ipatawag? Para sa inyo ba talaga malinis si Martin Romualdez?
Anak na, napakarami na po nagsasabi, Senator Tuta Soto. Pasensya na po kayo kung natatawag po namin kayong tuta. Eh, napapaghalata naman po eh. Kumanta na si Gutesa, kumanta pa si Saldico, na si Martin Romualdez ay sabwat, isa sa mga mastermind. Nagkamal din ng limpak-limpak na salapi. Bakit ayaw niyo po pasabihan? Ano ba relasyon niyo ni Romualdez, Senator Tuta Soto? Kaya kayo natatawag na tuta eh. Tuta ni Martin Romualdez, sinasabi niyo pang tuta mo, si Romualdez? Eh, walang pinagkaiba sa dalawa eh. Ikaw ang maging tuta ni Romualdez o si Romualdez ang maging tuta mo. Parehas lang yan, nag-aalagaan kayong dalawa. Ha? Tuta mo siya. Halimbawa, inaalagaan mo siya, siyempre ayaw mo siya masaktan. Tuta ka naman ni Romualdez. Eh, ganun din. Aalagaan mo rin siyempre. Ikaw naman ang aalagaan ni Romualdez. Ayaw kanya masaktan. So, mag-iiwasan kayo. Hindi kayo magkukontrahan. Hindi kayo magkakalaban. Ganun din yon. Walang pinagkaiba. Doon ka mali sa sinabi mo na yun. Ako? Tuta ni Romualdez? Baka si Romualdez ang tuta ko. Ha? Mas lalo na. Ha? Mas lalong napapaghalata kung tuta mo si Romualdez dahil mas iniingatan mo siya, ayaw mo siya masangkot dito sa anumalyang flood control project, kaya hindi mo siya pinadalhan ng subpina. Ganun ba yon, Senator Tuta Soto? Tama ba kami? Ayan. Ganyan sila maglaro, mga kababayan. Pag sila, katropa nila, huwag mo na padalhan ng subpina yan. Hayaan na natin yan. O ito pa isang video, mga kababayan, panoorin po natin. Kalimutan na po natin yung mga leche na yan. Magkantabay na lamang po tayo sa Senate Blue Ribbon Committee kung ano po ang magiging kahinatnan ng kanilang investigasyon. Sana matuwa naman ang publiko, hindi yung lalo tayong mainis sa gagawing pagdinig. Nitong darating na po na Lunes, ako manunood talaga ako kasi pupunain natin yung mga mali nila. Abang-abang naman po tayo. O ito pa isang video, mga kababayan. Panoorin po natin ito. Tungkol po ito, mga kababayan, sa ASEAN Summit po na magaganap po sa ating bansa. Kung saan yung mga leader ng iba't ibang bansa, mga kababayan, na malapit lamang po sa atin na miyembro po nitong ASEAN, pupunta ho dito, di ba? Dahil tayo na po ang tawag nito, chairman. O, tayo po ang, dito po sa bansa natin gaganapin, sa madaling salita, ito ASEAN Summit. Nangangamba di umano, mga kababayan, itong isang ekonomista na baka i-boycott po. I-boycott ng mga iba't ibang leader ng iba't ibang bansa, itong ASEAN Summit na gaganapin po sa ating bansa, maaaring hindi di umano ito daluhan ng iba't ibang bansa, mga kababayan. Sobrang nakakahiya na. O ito po yung video. Panoorin na lang po natin ang kumpletong detalye para mas lalo po natin maintindihan. O ito na po. Mabahala po ang isang ekonomista na posibleng i-boycott ng world leaders ang ASEAN Summit and ang iba pang mga related meetings na gagalapin po sa Pilipinas ngayong taon. Alamin ang dahilan sa report ni MJ Modihal. Magiging host ang Pilipinas at chairman ng ASEAN Summit and all related summits ngayong taon. Dahil dyan, inaasahan ang pupunta sa Pilipinas ng heads of state ng 11 ASEAN member countries. Inaasahan din ang pagdalo ng world superpowers sa hindi miyembro ng ASEAN, gaya ng United States, China, Russia at iba pang bansa. Ngunit ayon sa CPA economist na si Cora Guidote, dahil sa kasalukuyang investor climate, ay nanganganib na i-boycott ng world leaders ang summit. Actually, medyo kinakabahan ako dyan sa pag-host natin sa ASEAN kasi usually pag walang tiwala yung mga bansang yan, baka hindi sila magpadala ng heads of state, baka ang ipadala nila yung mga lower level officials lang. Din pa ni Guidote, tiyak na nakikita ng potential investors ang panggigipit sa mga lokal na negosyo na tinuturing na kalaban sa politika ng administrasyon. Tingnan mo yung nangyari ngayon kay Congressman Leandro Leviste. He is a major businessman. No? He has invested in solar power plants. Tapos ngayon, tinatanggalan siya ng lisensya. Just because may mga binunyag siya na katotohanan tungkol doon sa DPWH. Pinaghuhuta ngayon ng Department of Energy ng 24 billion pesos ang Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated, ang renewable energy firm na itinatag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon sa DOE, di umano ang kumpanya na tuparin ang mga ipinangakong produksyon ng kuryente sa ilalim ng iba't ibang service contract. Sa kanyang official Facebook page, iginit naman ni Leviste na panggigipit ang ginagawa sa kanya. Anya, ang nasabing kumpanya ang may pinakamalaking kapasidad ng renewable energy sa bansa at nakapagdala ng pinakamalaking foreign investment sa Pilipinas noong 2025. Hawak ni Leviste ang tinaguriang Cabral Files ng yumaong dating Public Works USEC na si Maria Catalina Cabral na naglalaman ng listahan ng mga politiko at opisyal na sangkot sa anomalya sa flood control. So, kung ganun ang gagawin ng gobyerno, imbis na ayusin yung problema dun sa corruption, yung nagbubunyag pa ng katotohanan, yun yung i-oppress nila, di ba? Businessman yun eh. Inaasahang makakalikha ng maraming trabaho ang hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit, lalo na sa sektor ng turismo, hotel and restaurant at transportasyon. So, isipin ng ibang businessmen, naku, pag kinontra mo pala yung gobyerno, matatanggalan ka ng business. Ganun. So, it's very arbitrary. Kumbaga parang, pag naisipan namin tanggalin yan, tatanggalin namin, maski walang katuturan. So, yun ang nakaka-apekto ng confidence ng mga investors. Yan ang nakakahiyang ganap, mga kababayan, sa Pilipinas kapag hindi po dumalo
yung iba't ibang leader po ng ASEAN, mga kababayan. Siyempre, iimbitahan ni Marcos yan. Dito kayo, pumunta kayo sa bansa, meron mag-uusap-usap tayo patungkol sa ekonomiya ng ating mga bansa, magtulungan tayo, para lahat tayo sabay-sabay na bumangon. Sa madaling salita, mambubudol na naman si Bangag. Yung pambubudol niya, mga kababayan, hindi lang sa mga Pilipino, kundi sa iba't ibang leader po ng ASEAN. Ang kasamaang palad. Baka natunugan na si Marcos, mga kababayan, ng mga iba't ibang leader ng ASEAN, ng iba't ibang leader ng bansa. Natunugan na siya. Mambubudol yan eh. Binudol niya nga yung kapwa niya Pilipino, binoto pa siya, tayo pa kaya? Hindi naman tayo kalahi ng magnanakaw na yan. Ha? Higit sa lahat, hindi rin po natin binoto yan. Ibang lahi tayo sa kanila. Pilipino sila. Halimbawa, Myanmar may sabi. Halimbawa, Cambodia may sabi. Eto ang bansa natin. Bubudulin lang tayo niyan. Huwag na tayong pumunta sa ASEAN Summit. Nakakahiya ho yan, mga kababayan. Kauna-unahan na nangyari po yan sa ating bansa. Na tayo ang host, tayo po ang chairman, sa ating bansa po gaganapin, sa Administrasyong Marcos, hindi dumalo ang mga ASEAN leader. Binoykot ang ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas. Sino presidente? Bongbong Marcos. Dahil ganyan po ang ugali ng ating presidente, binoykot. Nakakahiya po tayo. Buong mundo. Hindi lamang po sa ASEAN. Ako, pinapanalangin ko pa nga na sana mangyari yan Kahit man lang 3 hanggang 5 na mga ASEAN leader huwag pumunta sa bansa. Di bali ng iba, pumunta sila. Basta meron lang, parang majority lang. Majority yung hindi pumunta. Kaysa sa mga pumunta. Para maramdaman ni Marcos ang kahihiyan buong mundo. Na ngayon, parang nagbubulag-bulagan siya sa mga kahihiyan na yan patungkol sa maanumalyang flood control at korupsyon na nangyari sa ating bansa. Nagbubulag-bulagan siya kahit alam na ng mga malalaking leader ng buong mundo ang nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Oo, nagbubulag-bulagan siya. Sana, itong ASEAN Summit na ito na ang makapagpagising kay Marcos. Sa kahihiyan, bumaba na lang siya. Sana lang naman. Di ba, mga kababayan? Ito pa isang balita. Tungkol po ito, mga kababayan, sa ICC. Aba, akala ko ba, konkreto na yung kanilang mga ebidensya. Akala ba natin, mga kababayan, solido yung mga ebidensyang hawak nila na mula kay Trililing, na mula kay Dilima, at kung sino-sino pa ang nagpadala ng ebidensya doon sa ICC. Bakit ngayon? Mismong taga-ICC po, mga kababayan, ang nanawagan sa PNP. Ito ang balita. Sabi ko nga sa inyo bulok yung ICC na yan Nanawagan ang International Criminal Court o ICC sa mga tauhan ng Philippine National Police, PNP, na tumistigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag na po natin basahin lahat yan. Mauunawaan naman po natin ICC, hinimok, PNP, tumistigo laban kay Digong. Patungkol po ito, mga kababayan, sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Nanghihimok na sila ng mga active personnel ng Philippine National Police at kahit siguro mga retiradong kapulisan ng mga kababayan na naabutan ang pagiging presidente ni Pangulong Duterte, lalong-lalo na yung kanyang war on drugs na ipinatupad niya sa ating bansa. Kasi hindi po konkreto ang mga ebidensyang hawak ngayon ng ICC. Yan lang po ang tingin ko. Hindi konkreto. Hindi nila maaakusahan ang dating Pangulong Duterte ng napakataas na kaparusahan para manatili ng mahabang panahon diyan sa ICC hanggang sa kanyang kamatayan. Wala silang nakikitang malalim na dahilan, ebidensya para magdiin kay dating Pangulong Duterte para makulong ng mahabang panahon, mahabang taon, maraming taon diyan sa ICC. Wala. Kaya nga nangihimok sila mga PNP, kayong mga PNP na mga active personnel, kahit hindi na active personnel, kahit kayo retirado na, kayo po mismo ang nakakaalam kung paano pinatakbo ng Pangulong Duterte ang bansa natin nung siya pa ang presidente. Kung paano niya ipinatupad itong war on drugs at paano ito nakatulong sa ating lahat. Kayo po mismo, mga active personnel ng PNP, hinihikayat kayo ng ICC. Pumunta kayo ng ICC. Sabihin niyo ang totoo. Na ang war on drugs ng dating Pangulong Duterte, pinakinabangan niya ng maraming Pilipino. Ang nasagasaan niyan, yung mga kartel ng mga pulburon, mga pusher ng mga pulburon, yan ang nasagasaan niyan. Hindi ang mga publiko. Maaaring yung mga nagpipinance ngayon dyan sa ICC ay yung mga nasagasaan ni dating Pangulong Duterte ng mga kartel. Maaari. Kasi nasagasaan sila talagang bumagsak yung negosyo nila noong panahon na yun. Lugi, ika nga.
Kayong mga active personnel, kung pagbibigyan ninyo ang kahilingan ng ICC na tumistigo kayo. Sabihin nyo lang yung totoo. Kung paano napaganda ang bansa noong panahon ng Pangulong Duterte nung ipinatupad niya itong kanyang war on drugs. Sabihin nyo totoo. Huwag yung magsasalita kayo na ididiin ninyo ang dating Pangulo na samantalang alam nyo kung paano natuwa ang publiko sa ipinatupad ng dating Pangulong Duterte. Naging malaya tayo nun. Maglakad. Saan mang panig ng Pilipinas. Yung mga anak ninyo, mga madam at sir na mga kapulisan, hindi na kayo nangangamba kahit abutin sila ng 10 oras ng gabi sa kalsada. Kasi alam ninyo, naligtas na makakauwi ang inyong mga anak, inyong asawa dahil sa ipinatupad ng dating Pangulong Duterte. Yan sabihin nyo sa ICC. Imbis na ang hinahanap nila ay magdidiin sa kaso sa dating Pangulo, ang sabihin ninyo yung katotohanan na naging mabuti ang bansa, tumahimik ang bansa dahil sa pinatupad ng dating Pangulong Duterte. Okay yan. Sabihin nyo totoo. Huwag kayong magsisinungaling alang-alang sa pera. Ang pera nauubos po, mga madam at sir. Mauubos at mauubos ang pera. Pero ang pagsasabi ng katotohanan, kagalakan yan ng Allah. Di po ba? Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.